At eto na naman ulit, Dark Angel versus Big 3 nagkaharap ulit sa Classic War. Baka this time babawi na yung mga idol natin sa Big 3 na ginagawang bonus war yung mga nakakalaban nila sa Classic War. At mukhang ready na nga yung mga idol natin dahil meron na nga silang 16 win streak. Ang kaso, anyari sa idol natin na si Baby Damulag na ginagawang bonus war yung mga nakakalaban nila sa Classic War. Nagiba pala siya ng troops na ginamit. Bakit kasi Super Yeti? Dapat berdeng garapata na lang. Para instant bonus war sana yung base. Pero ayos lang yan, idol. Kasama talaga sa attack ang mapiso. Pero pag panay-panay na ang 1 star, balik ka na lang ulit sa berdeng garapata para instant bonus war yung Classic War. At ayan na nga, kakaumpisa pa lang ng war mukhang gigil na gigil yung mga idol natin sa Big 3. Dahil sabay-sabay nga sila umaatak at di na nakakaadat yung base ni Lots Jun. Kaya tara, panoorin muna natin kung ano ba yung troops na ginagamit. At ayun na nga, walang kamatayang spam Super Yeti na ginagamitan ng revive spell yung mga hero. Pero this time, sinamahan nila ng mga kaldero na may laman tae sa likod. Grabe ba, wala talagang ligtas yung mga base pag ganyan yung mga troops. At ang sarap-sarap nga talaga panoorin kaya ipas-forward ko na lang dahil wala namang bago dito. Mahirap na ba hagayahin pa ng iba at makuha yung technique ng mga idol natin sa Big 3? Magginagawa nga lang bonus war yung mga nakakalaban nila sa Classic War? Kaya ipas-forward na lang natin para hindi magaya yung technique na ginagawa ng mga idol natin sa Big 3. At eto pa nga yung isa, si Idol Kimpot na binabanata na nga kaagad yung isang base na Stage 17 ni Lots Jun. At ayan, walang kamatayang RC charge with spam drag. Grabe, puro pala pang tournament yung mga strategy na ginagamit ng mga idol natin sa Big 3. Kaya pala laging bonus war yung mga nakakalaban nila sa Classic War. Kaya ipas-forward na lang natin ulit para hindi magaya yung pang-tournament na strategy na RC charge with spam drop. Gustong-gusto ko pa naman yan panoorin si Hirong Yombot na naglalakad habang tinatapakan yung mga malalaking tae. Kaso pang-tournament yung strategy na ginagawa nila. Kaya ipas-forward na lang natin para hindi magaya at makuha yung technique ng mga idol natin sa Big 3. Gaya nga nito, hindi na 3-star dahil pang-tournament na yung strategy na ginamit. Kaya patnubay ng magulang ang kailangan kaya wag tularan. Pero teka, baka ito pwede natin tularan. Dahil bumabanat na nga yung idol natin na si Garote dito sa number 1 namin sa Dark Angel. At ayan, walang kamatayang spam Root Rider na ginagamitan ng overgrowth spell yung ibang defense. Grabe ba, puro pala talaga pang tournament yung ginagamit nila na strategy. Kaya saludo sa mga idol natin sa Big 3 dahil pwede pala sila sumabak sa mga tournament. At paglaki ko, gagayahin ko talaga yung mga ginagawa nilang attack. Gaya nga nito, mga Root Rider na ginagamitan ng overgrowth spell yung mga ibang defense. Dahil isa nga ito sa pinakamalakas na yun na troops composition at gamit na gamit nga sa mga Classic War o mapa-battle rank. Madali lang kasi ito gamitin at malaki yung chance na makaka 3-star kaya paglaki ko, gagayahin ko talaga yung ganitong strategy. Ang kaso, angyari. Ay sayang na time fill pala si Idol Garote. Pero ayos lang yan, kasama rin palagi yan sa attack. Kaya ito na lang yung panoorin natin, yung idol ng lahat, si Idol Baby Damulag, na laging ginagawang bonus war yung mga nakakalaban nila sa Classic War. Kaya panoorin natin kung paano ba bumanat yung isang Baby Damulag sa Classic War. Problema nga lang dito, hindi ko na tiyempuhan na umatak sa live, kaya i-replay na lang natin. At ayan, bumanat nga siya dito sa base ni Idol Joshua. Bali ang una niya ang ginawa dito, nilapag niya lang si Hirong Yombot sa may taas at may kasama nga isang pirasong kaldero na may laman tae. At nailapag niya naman si Tatang dito sa may 3 o'clock na may kasamang mga healer. At kitang-kita na nga kaagad kung ano yung nasa plano ni Idol Baby Damulag dahil kiniklear niya muna yung mga pakalat-kalat na defense at buildings na nasa gilid. Pero nagsapaka na nga kaagad dito yung dalawang Hirong Yombot. Kaso mas boxidor yung Hirong Yombot ni Idol Joshua. Kaya ayun, napisa na nga kaagad yung itlog ng Hirong Yombot ni Idol Baby Damulag. Pero may dala-dala siya dito na 4 na revive spell. Kaya bubuhayin niya lang siguro yan mamaya. Habang si Tatang naman dito sa may 3 o'clock, natanggal na rin yung mga building sa pakalat-kalat sa may gilid. Binaba niya na dito yung main troop siya na mas Super Yeti kasama ni Abnoy at Tito Pakin para sana hilain na si Tatang. Kaso hindi nga sumunod si Tatang at mas gusto pa nga banatan yung Expo at saka itong air defense. Kaya ayun, nagsolo na nga yung mga Super Yeti at nadedo na nga kaagat yung Abnoy na BK ni Baby Damulag. Buti na lang tumino na nga si Tatang at sumunod na nga dito sa mga Super Yeti. Ang problema nga lang, unti-unti na rin nauubos dahil na-activate na nga yung Rage Tower sa may gitna. Tapos lumabas na nga yung bantay ni Joshua na puro pala rocket balloons at may kasama nga mga puting bahulaw. Kaya ayun, nagkandamatay na yung mga ibang Super Yeti sa may gitna. At si Tatang na ayaw sumama, kinatay na rin ang enemy queen ni Joshua. Pero binuhay niya na nga sana yung Hirong Yombot para makatulong sana dito sa mga Super Yeti na naubos na nga sa may gitna. Kaso nakatay nga kaagad ng multi-archer at ng Expo. Pati Archer Queen ni Baby Damulag kinatay rin ng Expo. Kaya binuhay niya na nga ulit yung Hirong Yombot. At nagbabalik na nga ulit si Tatang gamit yung revive spell.
At sumama na nga siya dito sa isang Super Yeti at sa higanteng kalbo. Habang yung mga kaldero naman, playing safe lang sa may labas at tuloy-tuloy lang sa paglalabas ng mga tae. Kaya yan, unti-unti nga nangangamay tae yung mga buildings ni Joshua. Kaso, nadito naman kaagad si Hirong Yombot dahil dun sa expo. At sumunod na nga pati si Tatang dahil nag-iisa ng tae ng town hall ni Joshua. Kaya ang nangyari, naiwan nga dito mag-isa si Higanteng Kalbo na nagdadabog sa may resort tower. Kaya ayan, tinapunan ng tae ng town hall ni Joshua. Pero ayaw pa talaga tumigil ni Higanteng Kalbo. Kaya dito, pinagpapana na nga ng expo. Kaya ayan, magpahinga ka na muna Higanteng Kalbo. At ang nangyari, piso malala si Idol Baby Damulag. Anyari? Talo. Potek na yan, nagkamali ata doon si Idol Baby Damulag. Iba kasi yung strategy na ginamit niya, mga Super Yeti at mga Rebaistel may kasamang kaldero na may laman tae. Dapat kasi nag-stick na lang siya dito sa mga berdeng garapata. Dito pa naman siya nakilala kaya naging idol siya ng lahat. Pero kasalanan talaga ni Supercell yan dahil pinahina niya yung favorite troops na berdeng garapata ni Idol Baby Damulag. Pero ayos lang yan, Idol Baby Damulag, kasama talaga sa laro ang mga 1-star. At dahil sa ayaw mo na sa mga berdeng garapata, eto na lang yung subukan mo, Idol. Isa sa pinakamatinong troops at malakas din to, malakas makapiso. Eto nga walang iba kundi mga puting bakulaw. Tama, Idol Baby Damulag. Matino to at malakas na pwedeng ipalit doon sa mga berdeng garapata. Kaya ito na lang yung subukan mo, madaling gamitin at pwedeng ipalit doon sa mga berdeng garapata. Isama mo na pati sa reinforcement na puro puting bakulaw lang din yung ilalagay mo. Ang diskarte lang dito, samahan mo lang ng bulalakaw ni Tatang. Oh, baka ayaw mo naman maniwala na isa ito sa pinakamalakas at matinong troops na pwedeng gamitin para makatristar. Kaya sige, panoorin mo na lang kung paano ba ang ginawa ko dito. At yan nga ay ginamit ko sa kasama nyo sa base ni Dawnbringer. Dehado nga ako dito sa kamirror ko dahil Tage 15 lang yung account ko. At kay Dawnbringer naman, halos max na nga sa Tage 16 dahil mga walls na lang ata yung mga naiwan dito sa kanya. Pero syempre, gaya nga ng sinabi ko kanina, isa ito sa matinong troops na pwedeng ipalit doon sa mga berdeng garapata. At ganito nga lang yung diskarte na ginawa ko. Tinakpan ko lang ng imbispel yung mga ibang defense. At ibinaba ko lang si Tatang, sabay hinagis kagad yung bulalakaw niya papunta doon sa may ridge tower. At ginamit ko lang yung malaking pana nito pake na queen. Kaya yun, instant piso na kaagad, Idol Baby Damulag. O diba, kung habol lang natin yung piso, huwag na natin pahirapan pa yung sarili. Gamitin lang natin yung bulalakaw ni Tatang, kasama na pati yung malaking pana nito pakin. Pero syempre, 3-star yung habol natin, kaya dito napapasok yung mga puting bakulaw. Kaya naglapag na nga ako dito ng ilang piraso para sumama na dito kay Tupake na Queen at kay Tatang, kasama na pati kay Abnoy. Para kahit papano, may tatangke dito sa mga tatlong hirong buwang. Pero pag nakulangan ka pa, lapagan mo lang ulit ng mga puting bakulaw. Pero ayos din pala yung bantay ni Dawnbringer dahil puro din pala mga puting bakulaw. Kaya sabuyan na natin yan ng muriatic acid para mabilis mumisay. At lapagan lang natin ng lapagan ng mga puting bakulaw para lalong mamuti yung base ni Dawnbringer. At the same time, nakakatangke dito sa mga tatlong hirong buwang. Dahil kita mo naman, apat yung main defense na nakaabang sa mga hero. Sabayan pa ng igil na panay ang hagis ng tae. Kaya ilapag na rin natin pati yung bida-bida Hirong Yombot dito sa may taas. Kasama ng ilang pirasong puting bakulaw para kahit paano may tatangke doon kay Hirong Yombot. At para mas makapasok pa yung mga puting bakulaw, gamitin lang natin yung earthquake boots ni Abnoy na BK. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang yung mga puting bakulaw sa may gitna para paputiin yung base ni Dawnbringer. Kaso nakalimutan ko nga dito si Hirong Yombot na kinakatay na pala ng mga defense sa may taas. Kaya ayun, nakawala kaagad yung mga halaga niyang yoba para tapakan yung malaking tae. Pero okay lang yan dahil kita mo naman halos mamuti nga dito yung base ni Dawnbringer dahil sa mga puting bakulaw. At buhay na buhay pa rin yung apat na hirong buwang. Kasama na pati yung dalawang robot at ibang salamangkero na lumabas doon sa bahay ng aso. At dahil sa mga puting bakulaw, halos hindi ka nakagalaw dito yung mga defense ni Dawnbringer. Kailangan na talaga bantayan si Hirong Yombot dahil lagi yan nakakatapak na malalaking dae. Pero ayos lang yan dahil kita mo naman naubos na nga ng tuluyan yung mga defense ni Dawnbringer. At naiwan na lang nga yung mga building sa pakalat-kalat sa may taas. At halos hindi man lang pinawisan yung mga puting bakulaw kasama yung mga hirong buwang. O diba effective? Sabi ko sa iyo Baliw. O baka sabihin mo naman, Idol, tsamba lang naman yun, rambutan. Ay walang tsamba rito, Idol. Baka swerte o buenas meron. Kaya sige, subukan natin ulit sa second attack. Pero baka mahihirapan ka na puro puting bakula lang yung laman ng army camp. Kaya samahan mo lang ng mga Barbie. Daya ka dito sa ginawa ko para sa second attack. Pero syempre, para maging effective, puting bakulaw lang yung ilalagay mo sa reinforcement. Samahan mo na lang ng 5 pirasong Barbie para doon sa bakante. O baka ayaw mo pa rin matiwala. Kaya sige, panoorin mo na lang yung second attack. At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Queen LA. Bale, ang ginawa ko nga dito, tinanggal ko lang muna yung mga ibang defense gamit yung mga Barbie. At ayan, ang dahil sa mga Barbie, napalutang kaagad yung mga poste na PLDC na patagaw-tago dito sa tabi ng town hall. Buti na lang nalapagan kaagad ang mga Barbie, kung hindi, ligaw malala yung bulalakaw ni Tatang.
para hindi na maligaw, itumba na natin dagat yung mga poste ng PLDC gamit yung mga Barbie. At para makatipid din tayo ng indispel. Pero teka, baka meron pa dito sa kabila. At ayun, meron na talagang lumutang. Pero okay lang yan, dahil tinanggal ko na lang muna yung air defense na pakalat-kalat dito sa tabi ng town hall. Kaso panay naman ang hagis ng tae ng mortar sa mga Barbie. Kaya ayan, nilapagan ko lang ulit ng isang piraso. Kaso Barbie nga talaga dahil ang lamya ng kilos. Ayan no, ang tagal niya bago ma-take down yung isang air defense. Pero hayaan na dahil tinapan ko na nga dito yung mga ibang defense na pwedeng tamaan ng bulalakaw ni Tatang. Dahil ang target ko nga dito ay yung mismong monolith kaya binaba ko na si Tatang at tinabis yung bulalakaw niya. At ginamit ko lang ulit yung malaking pana nito pakin papunta doon sa may town hall. O diba, instant piso ka agad? Sabi sa'yo ganun lang kadali makapiso. Ang naging problema nga lang, hindi na pasama sa lindol yung Tangkasel. Pero ayos lang yan dahil nilapag ko na nga dito yung bahay ng aso sa may baba kasama ng 3 pirasong puting bakulaw. At isinama ko na nga yung abnay na biki dito kay Tatang at Tito Pakin. Kasama ng ilang pirasong puting bakulaw para pumasok dito sa may gitna. Pero lumabas na nga dito yung bantay ni Queen LA na mga puting bakulaw din. Kaya sinabuyan ko ulit ang muriatic acid. Kaya ayun, nakanda dito na nga at halos hindi nga makagalaw yung 3 hirong buwang habang tinatapunan ng tae ng igil. Kaya bago pa mga may tae, ibinaba ko na yung bidang hero yung bot dito sa may taas kasama ng ilang pirasong puting bakulaw at nilapagan ko lang ng ilang pirasong Barbie sa likod ni Hirong Yombot para matanggal na kaagad yung mga building sa pakarkalat sa may labas. Kaso pagbalik ko, muntik na naman kaagad makatay si Hirong Yombot. Buti na lang pumutok yung isang bakulaw kaya nanigas pa yung mga ibang defense. Kaya ayan, nagawa pa nga makipagsapakan ni Hirong Yombot sa bantay na enemy queen. Kaya ayun, puro black kailan yung inabot kay Hirong Yombot ng enemy queen. At para may pakinabang naman yung mga Barbie, ilapag lang sa may labas para matanggal na kaagad yung mga building sa pakalat-kalat sa may gilid. At ayan, para tumigil na yung Eagle sa kakahagis ng dae, binabanatan na nga ni Hirong Yombot. Kaso nakasalubong niya pa yung bantay na bigay, kaya ayun, nagsapakan pa ngayong dalawa. Grabe talaga pag Hirong Yombot, ang tapang, mahilig talaga sa sapakan. Pero baka bumalik yung town hall ni Queen LA, kaya ginamitan ko ng freeze. Kaya ayun, tuluyan na nga na 3-star, nagamit na yung mga puting bakulaw at Barbie. O diba, napaka-effective, Idol Baby Damulag. Sabi sa iyo isa ito sa pinakabatinong troops na pwedeng gamitin para maka-3-star. Kaya itapon mo na yung mga Super Yeti kung habol mo lang ay piso. At subukan mo na gamitin yung mga puting bakulaw at mga Barbie. Kita mo naman nakadalawang 3-star yung account ko na Tage 15 versus doon sa dalawang Tage 16. Kaya sa sunod, gumamit ka na rin ng mga puting bakulaw para laging 3-star. Itim nga lang.